Dominant Protector. Credit to the author. 2,971-3.1K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Madaling araw noon, at lahat ay may masaganang pagkain. Pagkatapos noon, nagpatawag ng bus si Kuya Han, at maliban kay Jerry at Shelton, na nagbabantay sa bahay, lahat ng alipin ni Terrence, kasama sina Kuya Han at Kuya Pitts, ay sumakay sa bus at nagtungo sa Hidden House Hale. Sa Hidden House Hale, tinanggap ng matandang Hale ang ilang napakahalagang bisita ngayon. Sila ay matandang lalaki mula sa Hidden House Yu, pinunong Jin mula sa sektang Golden Bell, at pinunong Wo mula sa sektang Chen Mountain. Pumunta sila sa Hidden House Hale ngayon para talakayin ang ikalawang hakbang ng planong sirain si Terrence. Ang unang hakbang ng kanilang planong ibagsak si Terrence the Hidden House Hale ay natapos na. Kailangan lang nilang maghintay na habulin Ferd siya ng mga kaaway ni Terrence at patayin siya, at magiging maayos ang lahat. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, dumating nga ang mga kaaway ni Terrence, ngunit dahil sa panghihimasok ng Sky Elixir Sect, umalis sila. Labis na ikinadismaya nito ang matandang Hale, akala niya ay mamamatay si Terrence sa sandaling bumalik siya, ngunit pagkatapos maghintay ng ilang araw ng walang anumang paggalaw mula sa bilya ni Terrence, sa wakas ay nawala ng pasensya ang matandang Hale. Ang Hidden House Yu, Golden Bell Sect, at Ganshan Sect, na mga kaaway din ni Terrence, ay nawawala na rin ng pasensya, kaya nagpasya silang magkita sa Hidden House Hale para pag-usapan ang ikalawang hakbang ng kanilang plano. Matanda ka, si Terrence ay kumain ng lason at ngayon ay may kapansanan, ngunit walang naghahanap ng gulo sa kanya. Ito ay hindi maganda. Hinintay ng ama ni Quentin na makaupo ang lahat at sinabi. Ang mga taong ito ay pawang mga kaaway ni Terrence, at lahat sila ay dumating na may iisang layunin. Hindi na kailangan ng maliit na usapan, at maaari na lang silang dumiretso sa punto. Ito lang ang ginagawa ng tagumpay ni Hale, nag-aaksaya ng oras. Kung pinatay ninyo si Terrence pagkatapos niyang malason, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ngayong nandito na ang lahat ng alipin ni Terrence, hindi na ito madaling kumilos. Matandang lalaki ang iyong ungol at reklamo. Hindi mo masisisi ang Hidden House Hale para dito kung kaya mo, bakit hindi ka naghintay sa labas ng bahay namin at patayin si Terrence? Sino ang hindi mag-aalala tungkol sa mga sinaunang ranggong alipiers ni Terrence? Umawang ang mga labi ng matandang Hale. Mukhang wala rito ang mga tagasunod ni Terrence mula sa mga sinaunang sekta. Halatang hindi ito mapagkakatiwalaan. Pero wala kayong dapat ireklamo sa isa't isa, sabi ni Golden Gate, natatakot kaming lahat na maghiganti sa ating mga sinaunang kapatid noon, ngunit ngayong maayos na ang lahat, pag-usapan natin kung paano papatayin si Terrence. Tama, walang magiging resulta kahit magtalo pa tayo. Tumango rin si Gate Master Wo bilang pagsang-ayon. Nakakakita ako ng paraan. Ang iilan sa atin ay maaaring magsama-sama at pumunta sa bahay ni Terrence at pagkatapos ay patayin siya. Hindi imposible. Elder, ikaw at ako ay parehong Sky Class Masters, sabi ng matandang Hale, kailangan ng isa sa atin na panatilihing kontrolado ang matandang Pitts, at kailangan ng isa pa na kunin ang mga alipin ni Terrence. Ang Gate Master Wo ay haharap sa mga Spirit Beast, at ang Gate Master Jin ay kailangan lang patayin si Terrence. Ang planong ito ay hindi isang problema, ngunit sigurado ka bang ang isa sa inyo ay maaaring panatilihin ang lumang pit sa pag-iwas at ang isa ay maaaring kumuha ng mga alipin ni Terrence? Kung ikukumpara, ang trabaho ni Master Jin ng sekta ay mas madali, kailangan lang niyang alisin ang inutil na si Terrence, ngunit kung may mali man, malalagay din siya sa problema. Walang anumang problema. Pananatilihin kong abala ang matandang Pitts. Ang pinuno ng iyong pamilya ay mayroon pang ilang Sky Class Masters, tawagan silang lahat at patayin ang mga alipin ni Terrence. Isa itong isang panig na patayan. Magandang ideya iyon, kailangan ko pang magdala ng mga eksperto. Old man Yu pursed his lips. Those are all guests. They won't come without benefits. Madudugo ako. Don't say that. Dahil sa planong ito, kami, ang nakatagong pamilya Hale, ay nakapagbigay na ng 200 milyong yuan.
Sa tingin mo ba mas malaki ang binayaran nyo kaysa sa akin? Ang sagot ni Old Master Hale. Sige, sumasang-ayon ako sa planong ito. Old Master, naisip mo ito at pumayag. Malaki rin ang binayaran ng pamilya Hale, kaya tumango siya at pumayag. Wala rin akong problema dyan. Gate Master Wu ay medyo may karanasan sa pakikitungo sa mga espiritong hayop. Pinag-isipan niya kung dapat niyang patumbahin ang Purple Lightning Beast sa pagkakataong ito at pagkatapos ay ibalik ito. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Lightning Beast ay ang Spirit Beast ng kanilang Chen Mountain Sect. Kung maibabalik nila ang ilang iba pang mga espiritong hayop, ito ay magiging isang malaking kita. Kung ganoon, matandang lalaki ay makikipag-ugnayan ka sa mga masters sa pamilya. Handa na kaming umalis. Nang makitang sumang-ayon ang lahat, wala nang opinyon ang matandang master na si Hale. Saktong paalis na siya, biglang may kumatok sa pinto ng conference room. Kumunat ang noo ni Master Hale at naisip niya, bakit ang aking mga disipulo ay napakasuwayin? Hindi ba niya alam na nakikipagpulong siya sa lahat ng pinuno ng mga tagumpay at mga normal na sekta? Gayunpaman, hindi siya nawala ng galit sa harap ng mga tagalabas, kaya matiyagang nagtanong. Sino ito? Anong problema? Guro, masamang balita, masamang balita. Isang disipulo ng Hidden House of Hale ang pumasok sa meeting room habang sumisigaw. Anong hindi maganda? Anong meron sa pagsigaw at pagsigaw mo? Nandyan ako, the Hidden Yu Family's Head Yu, the Chen Mountain Sect's Head Wo, and the Golden Bell Sect's Head Jin. We're all top masters. Kahit bumagsak ang langit, may tao pa rin. Bakit ka umiiyak? Galit na galit si Old Master Hale. Hindi ba siya pinagtatawanan sa harap ng mga tagalabas? Oo. Oo. Ang disipulo ng Hidden House na si Hale ay natatakot at hindi nang ahas na pabulaanan, Guro, may problema talaga. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Kinawayan ni Master Hale ang kanyang kamay at nagtanong. Hindi na niya kailangang sabihin, hayaan mo akong gawin ito. Isang bigla at pamilyar na boses ang biglang umalangaw-ngaw, dahilan para manginig ang buong pamilya at sektang masters. Para silang tinamaan ng kidlat, at lahat sila ay na-freeze on the spot. Terence. Ang matandang master na si Hale ay pamilyar sa boses na ito at sumigaw sa takot. Hehe, parang pamilyar si Old Master Hale sa boses ko. Hindi pa nga ako nakakarating at nakilala mo na ako. Papalapit ng papalapit ang boses ni Terence, sa wakas ay lumitaw sa pasukan ng meeting room ng bahay ni Hale. Gayunpaman, dumating si Terence na naka-wheelchair, at ang nagtutulak ng wheelchair ay Quinten. Ga! Halos malaglag ang puso ng matandang Hale mula sa kanyang dibdib nang marinig ang boses ni Terence, ngunit tumawa siya ng malakas nang makitang naka-wheelchair si Terence. Wahahaha, Terence, wala ka ba sa isip mo? Bakit hindi siya tumuloy sa bahay pagkatapos na baldado? Bakit siya pumunta dito sakay ng wheelchair para mamatay? At, Quinten, bakit na naman siya pumunta sa palasyo? Sa tingin mo ba makakaganti kayong dalawa sa pagpunta dito? Napakabata. 2,972. Old Master Hale, sa tingin mo ba talaga pinagtaksilan kita? Kung gayon nagkakamali ka, napakamali. Malamig na sabi ni Quinten, I'm just trying to confuse you para mailigtas ko ang amo ko at ang sarili kong buhay. I'm here to get justice. Mabuti, napakahusay. Tumango ang matanda, alam kong may mali sa iyo, anak. Kaya nga hindi kita binigyan ng titulo ng tagapagmana, kundi ipinadala kita sa Ice Palace. Ngayon, parang tama ako taksil ka. Hehe, kahit anong sabihin mo. Hindi nagbago ang intensyon kong manatili sa tabi ni boss. Sabi ni Quinten. Talaga, kahit anong sabihin mo. Sa tingin mo ba makakamit mo at ng baldado na si Terence ang hustisya? Lahat kayo ay kailangang manatili dito ngayon. Tumawa si Old Master Hale at sinabi. Matandang lalaki ikaw, pinunong si Jin, at pinuno na akala ng lahat ay kakaiba ito si Terence ay baldado, at narito pa rin siya kasama ang Quinten. Hindi ba ito ay isang gawa ng paghahanap ng kamatayan? Ang dalawang taong ito ay hindi mukhang may problema sa IQ.
Kaya naman, sa mentalidad na dapat may mali kapag hindi nagbabago, hindi tumayo si Old Master Ikaw, Gate Master Jin, at Gate Master Wo para magsalita. Sa halip, pinagmasdan at nakita nilang malinaw ang sitwasyon. Old Master Hale, sa tingin mo ba tayong dalawa lang ang nandito ngayon? Binuksan ni Terence ang kanyang bibig at nagsalita, pinitik niya ang kanyang mga daliri sa likod niya, at silang lahat ay matandang Pitts, matandang Han, Sean, Chester, Jepoy, Nanding, Mitoy, at ang iba pa lahat ay sumugod sa meeting room. I knew it. You two can't be so stupid. May dala pala kayong mga katulong. Ang ganda ng plano. Malamig na tumawa ang matandang Hale. Normally, walang magagawa ang bahay ni Hale sa inyo kung dumating kayo. Sa matandang Pitts, isang Sky Class Master, tiyak na mababaligtad ang bahay ni Hale. Pero ngayon, mali talaga ang napili mo. Alam mo ba kung sino ang nakaupo dito? Maaaring hindi mo kilala si Quinten, pero dapat kilala mo si Terence, di ba? Matanda ka, Gate Master Wo, at Gate Master Jin, nandito ka rin. Mahinang sabi ni Terence. Tama, nandito kami para sa pangalawang bahagi ng plano, Terence. Pupunta lang kami sa bahay nyo para guluhin ang mga bagay-bagay, at kusa kayong pumunta sa amin. Dahil nandito kayo para manggulo, hindi kami makakahanap ng kasalanan ng mga sinaunang tao kung papatayin ka namin. Kuya Pitts, Kuya Han, maaari ka ring mamatay. Tumawa ng mayabang si Old Master Hale, hahaha. Oh, ganun ba? So, Old Master ikaw? Gate Master Jin? Gate Master Wo, lahat kayo sa side ni Old Master Hale, and you are ready to go against US. Nakangiting tumingin si Terence sa tatlong matatanda. Natural. Old Man Yu, Gate Master Jin, at Gate Master Wo lahat ay tumango at sumagot. Oh, kung gayon hindi ako tatayo sa seremonya. Biglang tumayo si Terence mula sa wheelchair at nagsimulang i-channel ang kanyang practitioner's arts. Ang kanyang Sky Class early phase strength ay ganap na nahayag. Ga! Nagulat ang ama ni Quinten. Ah! Nagulat si Gate Master Jin at Gate Master Wo. Old Yu naman ang pinakamabilis mag-react. Mabilis niyang sinabi, iyan ay imposible. Hindi ko natapos ang aking mga salita. Buo ang suporta ko kay Terence sa bagay, kaklase ko siya ng nakapulupot na tiger, at medyo close sila. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para harapin ang Hidden House Hale. Ang matandang lalaki na si Hale ay sinubukang lasunin si Terence. Ganun ba? Kailan pa ako nagkaroon ng ganito kagandang relasyon sa right coiling tiger? Nakangiti si Terence habang nakatingin sa matanda. Bakit hindi? Nakalimutan mo na ba na madalas kang binibigyan ng magandang kayamanan ng coiling tiger? Yung mga medicinal cauldrons at peel-refining materials. Mabilis na sabi ni Old Master. Nako, parang ganon. Tumango si Terence. Ang kanyang pangunahing layunin dito ngayon ay upang makakuha ng hustisya mula sa Hidden House Hale. Para sa iba, hindi nagplano si Terence na gumawa ng malaking hakbang. Pagkatapos ng lahat, bahay mo pa rin ang Sky Elixir Sect bilang kanilang suporta. Hindi pa sila gustong hawakan ni Terence. Isang beses tinulungan ng Sky Silkworm Sect si Terence, at pinalayas lang sila ni Terence sa kanilang nakatagong antas. Mukhang hindi tama. Oo, gusto ko ring sabihin yan. Natural na imposible yan. Hindi umatras ang leader ng sekta ng bundok ng Gan at sinabing, ang aming sekta ng Chen Mountain ay palaging may mabuting pakikitungo kay Terence. Lagi kaming nagpapasalamat kay Terence Chenbei sa pagtanggap sa aming Purple Lightning Beast, paglutas ng isang malaking problema para sa aming sekta. Kung hindi dahil sa Purple Lightning Beast na iyon, hindi namin magagawa ang anumang bagay sa espiritu ng Terence. Pakiramdam ng katarungan, binabawasan ang ating pasanin kaya, sa pagkakataong ito, para na rin akong matandang Panginoon, para parusahan ang masamang ugali ng Hidden House Hale. Oo, gayon din ang sekta ng gininto ang orasan natin. Nagpapasalamat ako sa tagasunod ni Terence Chenbei sa pagpatay sa matandang bastard na iyon, si Woody. Kung hindi pa siya patay, paano ko papalitan? Kaya si Terence ang tagapagligtas ko. Lalabanan ko rin ang Hidden House Hale. Nagmamadali ding sumigaw si Golden Gate Lord. Nagbago na ang kulay ng mukha ni matandang Master Hale.
Naranasan na niya ang kawalang hiyaan ng tatlo niyang kakampi. Kung ano ang ibig sabihin ng paglayag kasama ng hangin, kung ano ang ibig sabihin ng pabor sa makapangyarihan, ang tatlong taong ito ay talagang ipinakita ito ng lubos. Matanda ka, huwag mong subukang tanggihan ito. Binigyan mo kami ng lason. Wala nang pakialam si Old Master Hale. Upang mahayla ang tatlong taong ito sa kanyang kampo, maaari lamang niyang ilabas ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Ikaw na may apelyidong Wo, hindi ba't ikaw ang nagbigay sa amin ng lason upang harapin ang mga espiritong hayop? Sino ang pumayag na patayin si Terence? Taksil, lubhang walang kahihiyan. Matanda Hale, hindi mo ba ako sinisiraan at nagsasalita ng walang kaparerekon? Kailan kita binigyan ng lason? Kami, ang Hidden House U, ay gumagawa ng elixir, hindi lason. Sinagot mo agad si Old Master. Tama, kalokohan. Kung mayroon tayong lason para harapin ang mga espiritong hayop, bakit hindi natin ito ginamit sa Hidden House Summit? Ang pinuno ng gate ay tumunog. Hindi naman sa hindi niya ito ginamit sa Hidden House Summit, hindi lang niya dinala. Gayunpaman, ito ang naging pinakamahusay na dahilan para sa kanyang pagtanggi. Iyan ay ganap na kalokohan. Pinatay ni Terence Chenbei si Woody at tinulungan akong makaakyat sa tuktok. Hindi man lang ako makapagpasalamat sa kanya, bakit ko siya papatayin? Galit din ang Sect Lord Golden Gate. Kayo. Galit na galit si Old Master Hale na halos samukha siya ng dugo. Kung ang tatlong ito ay nakatayo sa tabi niya, baka may tsansa siyang manalo ngayon. Kung ipagkanulo siya ng tatlong ito, ano ang mangyayari sa pamilya Hale? Nagawa ni Terence na patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo noong nasa huling bahagi na siya ng Earth Class, at ngayong nasa early phase na siya, hindi ba niya ito magagawa pa? Baka mapatay pa niya ang Sky Class Late Phase. 2,973. Sa pag-iisip na iyon, ang matandang Hale ay napabalik sa kanyang upuan, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Nawala niya ang lahat ng kilos at presensya na dapat taglayin ng isang Sky Class Master habang itinuro niya si Terence, imposible, imposible. Nalason ka. Nawasak ang iyong dantian at mga meridian. Paano ka magiging maayos? Sinong nagsabi sa iyong baldado ako? Sinong nagsabi sa iyong nalason ako? Tumingin naman si Terence sa matanda at tinukso, oh, tama, ang lason mo, ang sarap, tinutulungan akong makalusot sa Sky Class pagkatapos kumain. Masarap talaga, meron ka pa ba? Pwede pa ba? Hindi. Imposible. Paano ito naging posible? Pwede ba? Biglang lumingon si Old Master Hale at pinandilatan ka ng matandang master. Matanda ka, niloko mo ako. Hindi yan lason, ito ay isang breakthrough na gamot, tama ba? Old Master, natigilan ka rin at napaisip paano ito posible. Ang lason na ito ay ibinigay ng Sky Elixir Sect, paano ito magagamit para makalusot? Ngunit, Elder, bigla mong naalala ang isang bagay, ang makalangit na sekta ng uod na Silkworm ay lumabas upang lutisin ang problema ng Dark Palace nang si Terence ay nasa problema. Posible kayang may lihim sa pagitan ng Heavenly Elixir Sect at Terence. Ang gamot ay nagmula sa karibal ni Terence, si Harry, ngunit siya ay isang alchemist, at nagsimula siya sa gitna ng kawalan. Magkano kaya ang kaalaman niya? Ano ang alam niya? Baka malinlang siya ng makalangit na silkworm transformation na hindi man lang nalalaman. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lason na ito ay talagang isang pamamaraan ng sekta ng Sky Elixir. Ngunit ano man ang mangyari, hindi ito isang matandang lalaki na maaari mong salihan. Iniisip kung paano siya nakilahok sa planong saktan si Terence, talagang ayaw niyang mabuhay. Ang kanyang master, ang Sky Elixir Sect, ay tumutulong kay Terence at ayaw niyang mamatay siya. Tila kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa plano ng pagpapaunlad ng kanyang nakatagong bahay. Thinking of this, Old Master, you said lightly, oo, tama, yan ang gamot sa pag-level up. So what if binigay ko sa'yo? Naglalaro ako ng spy. Ang bola ng nanay mo. Niloko mo ako. Galit na galit si Old Master Hale kaya nanginginig ang buong katawan niya. At hindi siya nakaimik. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumingin sa matandang lalaki na may interes.
Nakakatawa siyang marinig ang sinabi niya. Pero ngayon parang ang lason na ito ay binigay nga ng tinatago mong pamilya. So kakampi ko kayong tatlo? Tanong ni Terence habang nakatingin sa tatlong pinuno. Totoo yun, pero I don't dare to call myself an ally. We're just errand boys. Old Master, hindi ka nang ahas na maging pabaya. Ang Terence ngayon ay hindi isang taong maaari nilang harapin. Ngumiti si Terence at tumingin sa kanila ng mas malalim na kahulugan. Kung ganoon, matutulungan niyo akong sirain ang Hidden House Hale. Iyan ay magliligtas sa akin ng maraming problema. Old Master, natigilan ka sa mga salita ni Terence. Ano? Gusto niyang harapin niya ang Hidden House Hale. Ang mukha ng matandang master na si Hale ay sobrang pangit, di nagalit siya na inatake ni Terence ang Hidden House Hale, ngunit wala siyang magagawa. Subukan lang niyang takutin si Terence. Matanda ka, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Huwag kang mahulog sa bitag ni Terence. Kapag sinira mo ang aming nakatagong bahay na si Hale, malalaman ng sinaunang sekta at hindi ka nila papakawala ng madali. Ganun ba? Matanda, mabilis kang nagdesisyon. Kung hindi sila kumilos ngayon, malamang nasirain silang lahat ni Terence. Matandang lalaki, alam mo kung gaano kalupit si Terence. Hindi man lang siya kumurap nang sirain niya ang karaniwang bahay na si York, at wala siyang pakialam sa panghihimasok ng mga nakatagong bahay maalan. At ngayon, malamang nawala ng pakialam si Terence sa pressure mula sa sinaunang antas, matagal na siyang nakipag-away sa kanila. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ang madilim na palasyo, lahat sila ay kanyang mga kaaway, ngunit siya ay buhay at maayos pa. Dati, lumitaw ang makalangit na silkworm transformation upang tulungan si Terence na harapin ang pressure mula sa Dark Palace. Marahil ay dahil si Terence ay nasa closed-door cultivation at ang makalangit na silkworm transformation ay ayaw siyang abalahin, kaya namagitan sila. Kung hindi, sa kasalukuyang lakas ni Terence, maaari niyang patayin ang elder na nakaitim. Senior Linford, pwede bang magtanong kung ano ang dapat nating gawin? Naiinip na tanong ni Gate Master Wo. Bukod sa matandang Hale at Glade, patayin ang lahat ng mga pangunahing miyembro. Para sa mga katulong na mahihina, paalisin mo na lang sila. Sinabi ni Terence sa matandang lalaki ka. Para naman sa matandang si Hale, nag-aalala si Terence sa nararamdaman ni Quentin, kailangan niyang hayaang si Quentin mismo ang humarap sa kanya. Para kay Glade, ayaw ni Terence na Kitty Linford ang kanyang buhay, ngunit alam niya na siya ang ama ni Lorilyn. Maiiwasan niya ang parusang kamatayan, ngunit hindi siya makatakas sa parusa. Wawasakin ni Terence ang kanyang Meridian at Energy Center. Si Glade, sa kabilang banda, ay hindi makaka-recover ng ganoon kadali. Maaari lamang siyang maging isang normal na tao sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Oo. Nakahinga si Elder Yu at ang iba pa nang marinig na hindi nila kailangang personal na harapin sina Kuya Hale at Glade. Maaari nilang harapin ang maliliit na fries ng walang anumang pressure, ngunit laban kay Elder Hale, kahit isang Sky Class Master tulad ng Elder ay masasaktan ka pa rin. Pagkatapos ng lahat, matandang lalaki, ikaw ay isang alchemist, hindi magaling sa pakikipaglaban, at ang Gate Master Wo at Gate Master Jin ay mahina, sila ay mga Earth Class Masters lamang. Malaking pressure para sa kanila na harapin ang matandang Sky Class na si Hale. Kung ang matandang si Hale ay lumaban sa kanila hanggang sa kamatayan, kung gayon sila ay magiging dehado bilang Earth Class Masters. Kaya naisip nila na gusto ni Terence na mamatay silang magkasama, ngunit parang hindi iyon ang nangyari. Papaalisin na sana sila ni Terence sa pagkakataong ito, ngunit may kailangan siyang gawin. Matapos matanggap ang utos, kumilos silang tatlo at tumakbo palabas ng meeting room para tanggalin Ford ang mga pangunahing figure ng pamilya Hale. Ang matandang master na si Hale ay nalungkot na nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay medyo mapurol, hindi makapagsalita. Napabuntong hininga si Quentin habang nakatingin sa matanda. Kung alam mong mangyayari ito, bakit mo ginawa ito? Kung gusto mo talagang magpasakop ang Hidden House na si Hale kay boss, hindi ka sana haantong sa ganito, di ba? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang maganda kay Irving kaya nagkakaganito ka. Quentin, traidor ka. Huwag mong sabihin iyan, alam mo kung gaano ka kalakas.
Si Irving ay isang Earth-class early phase, at isang disipulo ng isang sinaunang sekta Dark Palace. Isang maliit na mystic mid-phase peak, anong karapatan mong ipaglaban ang posisyon ng tagapagmana? Sa wakas ay sinabi ni Old Master Hale kung ano ang nasa isip niya. Haha! Si Quentin ay tumawa ng nanunuya sa sarili, so, sa iyong paningin, si Irving lang ang mayroon. Earth-class early phase pa lang siya, at ganoon kalakas siya sa paningin mo. Just an Earth-class early phase. At ano ka ba? Tinatawanan niya ako sa pagiging inferior ko sa kanya. Wala nang pakialam ang ama ni Quentin. 2,974. Ginagawa mo ito dahil umaasa ka kay Terence, hindi ba? Ninisyon niya. Oo, nagkamali ako ng kalkula. Hindi ko akalain na si Terence ang makakalusot sa halip na malason. Kaya ano? Ang taong pinagkakatiwalaan mo ay siya. Kapag may nangyari sa kanya, mahihirapan ka rin. Anong silbi mo kung wala kang sariling lakas? Sige, Earth-class late phase peak, sa paningin mo, para kang umutot ng maraming taon. Umiling si Quentin lalo siyang nadidismaya sa ama. Ano ang sinabi mo? Anong Earth-class late phase peak? Nagulat si Lolo Hale. Hindi sumagot si Quentin, sinimulan niyang i-channel ang arts ng kanyang practitioner, inilabas ang lahat ng kanyang lakas habang ang Earth-class late phase peak sa harap ng matanda. Ikaw. Earth-class late phase peak ka na ngayon. Paano ito posible? Gulat na tumingin kay Quentin si Old Hale, imposible iyan, mystic mid-phase peak ka noon, paano ka nag-level up ng ganito kabilis? Uminom ka ba ng elixir? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo ito. Umiling si Quentin, ayaw mo pa rin akong maging bahagi ng bahay Hale. Ano? Ang apo kong si Irving ay isang disipulo ng isang sinaunang sekta, ang Dark Palace. Nang makitang hindi siya pinatay ni Terence, naisip ni Lolo Hale na si Terence ay natatakot sa madilim na palasyo. Kung gusto ni Irving na maghayganti, lagi ko itong hinihintay. Ganon din ang sinabi ni Harry, pero araw-araw lang niyang pinapanood ang nobya ng kapatid niya. Sa tingin mo ba ayaw niya akong patayin? Tumingin si Terence sa matanda at tumawa, hindi kita pinatay hindi dahil kay Irving, masusuklian ko ang Irving na iyon kapag may oras ako. Hindi kita pinatay dahil ikaw si Quentin at lolo ni Lorilyn, at ayaw kong malungkot sila. Alam na alam ni Quentin na si Terence ay nagsasalita ng totoo, pinatay pa niya ang araw-araw at araw-araw na sekta sa panahon ng pagsubok, ano pa ang pamilya ng isang disipulo ng Dark Palace. Labis na natouch si Quentin sa sinabi ni Terence, pagkatapos ng lahat, may pakialam pa rin si Terence sa kanyang nararamdaman. Boss, pilayin mo siya at buhayin mo. Ipadala mo siya sa ibang bansa at hayaan mo siyang mamuhay bilang isang ordinaryong mayaman. Wala siyang pakialam sa pagkain at pananamit. Ito ang hiling ko. Sabi ni Quentin pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Maaaring pinutol na niya ang lahat ng relasyon sa bahay ni Hale, ngunit hindi niya magawa ang isang bagay tulad ng pagpatay sa kanyang lolo. Kung tutuusin, walang puso ang matanda na patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ito ang huling bagay na gagawin niya para gantihan siya. Oo naman. Tumango si Terence, kanina pa niya planong gawin ito. Tumingin siya sa matanda at nagtanong, Old Master Hale, mayroon ka pa bang sasabihin? Pakakawalan mo ba ako kung may sasabihin ako? Sabi ng ama ni Quentin na may galit. Hindi ko kaya, sabi ni Terence, umiling-iling. Kung ganoon, ano ang sasabihin? Malamig na sumangot si Old Master Hale at sinabing, gawin mo, maghihiganti si Irving para sa akin. Sumimangot si Terence at ilang beses na tinapik ang katawan ng matanda, dahilan para mapasigaw ang matanda sa sakit. Kinailangan ding dumaan ni Terence ang parehong sakit. Napalingon si Quentin, hindi tumitingin sa matanda. Huminga lang siya ng malalim pagkatapos kumilos ni Terence. Lolo, ito na ang huling beses na tatawagan kitang lolo. Kung matalino ka, kunin ang pera mula sa pamilya Hale at Gugulinford ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa ibang bansa. Huwag ka nang bumalik. Hindi na sa iyo ang lugar na ito. You don't need to care about my business. Napaka-ipokrito ng luha ng pusa.
Malamig na bamantong hininga si Old Master Hale at nakangiting sinabi. Napabuntong hininga si Quentin, ngunit hindi ito umimik. Chester, galing ka sa Common House Wo, marami kang koneksyon. Ayusin mo si Kuya Hale na pumunta sa ibang bansa. Lumingon si Terence kay Chester. Sige boss. Tumango si Chester, sisiguraduhin ko. Ang Sky Class Master, ang matandang Hale, ang Hidden House Hale sila ay kasaysayan na ngayon. Quentin, handa ka bang kunin ang Hidden House Hale? Tanong ni Terence. Pagkatapos ng lahat, pagkaalis ng matanda, ang Hidden House na si Hale ay mayroon pa ring pwesto bilang isang nakatagong noble house. Sa suporta ni Terence, matandang Han, matandang Pitts, matandang Fuller, Old Yu, at maging ang mga pinuno ng mga sekta ng Jane at Wo, maaaring mahina si Quentin, ngunit dapat siyang tumayo ng matatag. Hindi, boss. Salamat sa iyong kabutihan. Hayaan mong maging kasaysayan ang malungkot na pamilyang ito. Susundan kita mula ngayon. Umiling si Quentin, tinatanggihan ang mungkahi ni Terence. Tumango si Terence at hindi pinilit ang issue. Habang nag-uusap sila, bumalik ang Gate Master Wo na may hawak na nanginginig na babae at isang bata. Elder Linford, ang babaeng ito ay asawa ng young master ng Hidden House na si Hale, si Glade. Anak niya ito, ngunit sinabi niya na tiyahin siya ng iyong kapatid at matandang kaibigan, kaya ayaw niyang patayin ko siya. Ang pinuno ng Gate ay hindi nang ahas na gumawa ng desisyon ng walang pahintulot matapos marinig ang mga salita ng babae. Dinala niya ang babae sa harap ni Terence at tinanong ang kanyang opinyon. Darcy York. Alam ni Terence ang tungkol sa kasal ng Hidden House Hale at Hidden House na si York, kaya agad niyang nalaman kung sino ang babaeng ito matapos itong banggitin ng pinuno ng Gate siya ay ang tiyahin ni Brian at Carla. Oo. Senior Linford. Ako si Carla at ang tiyahin ni Brian. Nasa Hidden House Hale ako, at talagang nakakaawa ako ngayon. Hindi ako pinansin ni Glade, at wala akong kinalaman sa kanila. Mangyaring huwag akong patayin at ang aking anak. Wala nang awtoridad si Darcy ng isang binibini, isa lamang siyang mahirap na babae na gustong mabuhay. Ang katotohanan na ang pinuno ng Gate na si Wo ay pinatay ang dalawa sa mga pinakatapat na alagad ni Hale sa kanyang harapan ay lubos na nagpabagsak sa kanya, hindi man lang siya makapagsalita sa harap ng utak, si Terence. Ibalik mo siya sa Hidden House York. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay, ayaw niya masyadong makipag-usap kay Darcy. Ituturing na lang niya ito bilang pagbibigay ng mukha kina Carla at Brian, pati na rin sa biglaang pagpapakita ni Trevor para tulungan siyang ibenta siya sa Hidden House York. Oo. Matapos matanggap ang utos, bumuti ang saloobin ni Gate Leader Wo kay Darcy. Tara, Miss York, kukuha ako ng maghahatid sa iyo sa Hidden House York. Okay. Salamat, Master Linford. Sabi ni Darcy, nagpapanik. Malinaw niyang nakikita ang sitwasyon si Terence ang nagutos dito, at nagpasalamat siya rito. Elder Linford, wala na si Glade. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Darcy, ang matandang lalaki ay tumakbo ka at sinabi kay Terence. 2,995. Glade. Tumingin si Terence sa matandang lalaki at nakasimangot. Oo, ayon sa mga disipulo ni Hale, pagkatapos makapasok si Elder Linford at ang iba pa sa Hale Villa, umalis si Glade sa Hidden House Hale mula sa likod na pinto sa ilalim ng escort ni Kuya Milo. Mahigit kalahating oras na ang nakalipas, at wala pa akong nakitang tao sa likod ng bundok. Mabilis mong sabi ni Elder. Talagang tumakas ang isa sa kanila. Kumurap-kurap si Terence, hindi niya inaasahan na ganito kabilas ang Glade. Ang dahilan kung bakit pumunta si Terence sa Hidden House Hale sakay ng wheelchair at hindi pinona si Elder Pitts at ang iba pa ay para lituhin ang Hidden House Hale, na ipinapalagay nilang hindi nila kayang sakupin ang Hidden House Hale at narito sila para mamatay. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ni Elder Hale noon, at dahil sa Elder Yu, Leader Wo, at leader na si Jin, naisip niya na hindi na babalik si Terence at ang iba pa. Ngunit ang Glade na ito ay isang talento, ang sitwasyon ay malinaw na nakahilig sa gilid ng Hidden House Hale, ngunit siya ay tumakas pa rin.
Tila si Glade ay hindi sunod sa Nyaren gaya ng iniisip ni Terence. Oo, Kuya Linford. Si Glade ay tumakas kasama si Kuya Milo sa sandaling pumasok ka sa Hidden House Hale. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Old Master sayo. Imposibleng maabutin ko siya dahil hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Huwag muna natin siyang pansinin sa ngayon. Alisin muna natin ang iba. Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit sumama ang pakiramdam niya nang marinig niyang tumakas si Glade. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari, ngunit hindi niya maisip ang mga kahihinatnan nito. Pagkatapos ng lahat, si Glade ay isang Earth class lamang, at maging si Irving, isang sinaunang sekta na disipulo ng Dark Palace, ay hindi isang banta sa kanya. Ano ang magagawa ni Glade? Gayunpaman, nagsimulang tumawa ang malungkot na matanda nang marinig niyang tumakas si Glade. Glade? Glade? Bagay ka talaga. Hindi mo ako tinawagan nang umalis ka. Napakaraming taon na ang nakalipas, at sinusubukan mo pa ring magsinungaling sa iyong matanda. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Elder Hale na ang kawalan ng kamalayan sa sarili ni Glade ay isang gawa. Si Elder Hale ay masyadong malakas, masyadong egoistic at masyadong sakam sa kapangyarihan, matagal na niyang hawak ang posisyon ng pinuno ng bahay sa lahat ng oras na ito. Bilang batang pinuno ng bahay, ito ang tanging paraan para maprotektahan ni Glade ang kanyang sarili. Sa napakahalagang sandali na ito, nahayag ang katalinuhan ni Glade halatang mas matalino siya kaysa sa kanyang ama, at naging nagbabantay laban kay Terence sa buong panahon. Alam niyang may masamang mangyayari kapag nakita niya si Terence at ang iba pa, kaya tumakbo siya palayo. Gayunpaman, pagkatapos magreklamo, muling tumawa ang matandang master na si Hale. Mabuti, 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 napakabuti, sa wakas ay nakalayo ang isa sa atin. Terence, gusto mong patayin ang Hidden House Hale. Imposible yon. Hindi ko nais na lipulin Ford ang iyong buong pamilya, hindi ba't buhay pa si Quentin? Tumingin si Terence sa matanda, malalim ang iniisip. Tila na-trigger ang matanda at nawala ng malay. Naiintindihan din ito. Ang buhay ay may mga tagumpay at kabiguan, at ang nagwagi na orihinal na may kapangyarihan ay nawala ang lahat sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, bumalik si Old Master Yu, Gate Master Wo, at Gate Master Jin. Karamihan sa mga tagapaglingkod at hindi pangunahing mga disipulo ng pamilya Hale ay pinaalis, at ang matigas ang ulo at tapat na mga disipulo at pangunahing mga disipulo ay pinatay ng 3 taong ito. Bagamat hindi masyadong malakas ang 3 sa kanila, madali nilang napatay ang mga disipulo ng nakatagong pamilya Hale na mas mahina sa kanila. Senior Linford, natapos na namin ang pinapagawa mo. Pwede na ba tayong umalis? Tinanong mo si Old Master. Let's go. No rush, since you all admire me so much, let's take a photo at the entrance of the Hidden House Hale. Ang baldado na matandang si Hale ang magiging foil natin. Sabi ni Terence. Magpapagroup photo pa tayo. Old Master Yu paused, naging pangit ang mukha niya. Paanong hindi niya alam ang ibig sabihin ni Terence? Ngayong nawasak na ang Hidden House Hale, kung magsisimula sila ng chismis pagkatapos nilang umalis at ikalat ang parehong kwento, maaaring magkaroon ng problema si Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay wala pa sa tuktok ng sinaunang antas, at hindi magiging madali para sa kanya na harapin kung kinwestiyon siya ng sinaunang antas. Ngunit ngayong dinala ka na ni Terence, pinuno ng sekta na si Jin, at pinuno ng sekta na Wo sa harap ng lumpo na matandang si Hale para sa isang larawan, nangangahulugan ito na marami silang kinalaman sa nangyari ngayon. Hindi ito sasabihin ng 3 ito maliban kung may tubig sa kanilang mga ulo. Kahit na pumunta ang matandang Hale sa sinaunang sekta at sabihin na si Terence ang sumire sa Hidden House Hale, magagawa pa rin nilang magsinungaling at sabihing hindi ito ginawa ni Terence. Paano natin mapapatunayan ang ating pagkakaibigan kung hindi tayo kukuha ng group photo? Mahinang sagot ni Terence. Ito. Sige. Group photo? Tapos group picture tayo. Matandang tumango ka nang walang magawa. At kaya, Elder Yu,
Sect Leader Jin, at Sect Leader Wo lahat ay sumunod kay Terence at kumuha ng litrato sa harap ni Elder Hale. Bagamat ang tatlo sa kanila ay hindi masyadong masaya, pinilit nila ang isang ngiti sa kanilang mga mukha upang magsilbi kay Terence. Kung tutuusin, takot sila sa kamatayan. Pagkatapos tapusin ang larawan, ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Sige, pwede na kayong umalis. Behave yourselves pagbalik ninyo. Huwag mag-isip ng mga walang kwentang bagay, o wala itong maidudulot sa inyo. Naiintindihan ko, Senior Linford. Malalaman natin ang lugar natin pagbalik natin. Mabilis na sabi ni Old Master Yo and the other two. Tumango si Terence at umalis sa hidden house kasama ang kanyang mga alipin. Ang mataong bahay ay biglang naging malamig at tahimik na may mga taong patay o wala na. Siyempre, si Lolo Han na ang bahala sa kalalabasan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay tungkol sa mga nakatagong bahay ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nang umalis si Terence sa hidden house Hale at uuwi na sana upang magdiwang, tumunog ang kanyang telepono. Normal na ringtone iyon para kay Terence, ngunit sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng kaunting takot sa pagkakataong ito. Tiningnan niya ang caller ID si Aliyah iyon. Natarante si Terence, ngunit mabilis niya itong kinuha. Aliyah. Anong problema? Terence bro? Masamang balita, ang iyong maliit na kasintahan ay kinuha. Sigaw ni Aliyah sa telepono. Ano ang ibig mong sabihin sa aking munting manliligaw? Kumurap-kurap si Terence, hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi niya. Yung maliit na Lorilyn, nadala na siya. Sabi ni Aliyah. Lorilyn. Paano siya nahuli? Sino ang kumuha sa kanya? Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung sino ang tinutukoy ni Aliyah, ngunit wala siyang pakialam doon sa ngayon. 2,996. Hindi ko alam kung sino iyon, ngunit sinabi ng guro na hinahanap siya ng ama ni Lorilyn ngayon, kaya umalis siya at hindi na bumalik. Sabi ni Aliyah. Lunch break na, pero wala pa ring balita. Dali-dali naman kitang tinawagan. Ang ama ni Lorilyn. Glade. Agad na ikinonekta ni Terence ang 2 taong ito maaaring kinidnap ni Glade si Lorilyn pagkatapos lumabas sa hidden house Hale, at gusto siyang gamitin bilang bargaining chip para palayain ni Terence ang hidden house Hale. Ito lang ang naiisip niyang posibilidad, pero bakit hindi siya tinawagan ni Glade para ipaliwanag ang sarili pagkatapos niyang makuha ang gusto niya? Hindi ba alam ni Glade na ang oras ay pera? Habang tumatagal siya sa hidden house Hale, mas maraming panganib ang kakaharapin ng hidden house Hale. Ngayong patay na ang lahat ng pangunahing disipulo at mga tao ng hidden house Hale, wala siyang nagawa. Hindi ito nagkaroon ng kahulugan. Kinuha ba niya si Lorilyn para sa ibang layunin? Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Sina Glade at nakatatandang Milo ay parehong practitioner, at Earth class noon. Ang pagtago sa kanila ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Kahit na hilingin ni Terence ang Amara na tulungan siyang maghanap, wala itong silbi. Terence consoled. Aliyah, don't worry, ang tatay niya ang kumuha sa kanya. Ako na ang bahala dito, just be safe. Okay, I understand. Terence bro, you have to get Aliyah back as soon as possible. Paano kung may mangyari sa kanya? Sabi ni Aliyah. Aliyah, don't worry, nagmamadali din ako. Tumango si Terence. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Terence sa lahat ang tungkol sa pagkuha ni Glade kay Lorilyn, ngunit nalito ang lahat. Hindi nila naintindihan kung bakit niya kinuha si Lorilyn. Kung gusto niyang takutin si Terence, hindi ba mas mabuting kunin si Aliyah sa kanya? Hindi niya moari, ngunit tinawag pa rin niya si Boss Zhu. Ang kaligtasan ni Lorilyn ay palaging responsibilidad niya, ngunit walang sumasagot matapos ang tawag ni Terence. Sumimangot si Terence parang may nangyari na rin kay Boss Zhu, at hindi niya alam kung nasa panganib siya. Nakita mo na ba ang pangalawang Zhu? Hindi ko ginawa. Kilala ni Theodore ang pangalawang kapatid na si Zhu, ngunit hindi niya ito nakita sa mga tao noon. Hindi niya ito pinapansin sa oras na iyon.
Ngayong naisip niya ito, nakita niya ang problema. Tumango si Terence, seryoso ang mukha. Alinman sa pangalawang zoo at nakatatandang zoo ay kasama pa rin ni Lorilyn, o sila ay nalantad. Ngunit ngayon ay tila mas mataas ang posibilidad na malantad. Kung hindi babaliwalay ni Boss Zoo ang kanyang mga tawag. Mr. Linford, gagamitin namin ni Elder Pitts ang kapangyarihan ng aming bahay para hanapin si Glade. Dapat kang makipag-ugnayan kay Old Master Fuller dahil lahat ng mga bahay na nakatagong mabuti ay may kapangyarihan. Mabilis na sabi ni Theodore nang makita niya ang pagkunot ng noo ni Terence. Iyon lang yata ang paraan. Tumango si Terence at tinawag si Sian. Si Sian ay ang taga-kolekta ng impormasyon ng mundo ng pagsasanay, kaya dapat ay mayroon siyang paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Glade. Siyempre, iyon ay kung si Glade ay nasa mundo ng pagsasanay. Kung siya ay nagtago, kung gayon walang magagawa. Boss, tatawagan lang sana kita. Balita ko sira na lahat ng Meridian at Energy Center mo. Ang balitang ito ay kumalat na sa sinaunang antas. Ano nga ba ang nangyayari? Hindi mo naman binanggit to nung tinawagan mo ako kanina, di ba? I'm fine. Don't worry. I'm looking for you because I need you to help me find out about two people. Ang isa ay si Glade, ang young master ng Hidden House Hale. Ang isa ay si Lorilyn, ang illegitimate daughter ni Glade. Oh. Sige boss, tatandaan ko. Kung lalabas sila sa mundo ng cultivation, dapat alam ko na ang balita nila. Tumango si Sian at hindi nagtanong ng dahilan. Sinabi lang niya, pagkatapos makita ang 2 taong ito, dapat ba akong gumawa ng mga hakbang upang mahuli muna sila, o? Kung maaari, pinakamahusay na alamin kung ano ang kanilang ginagawa at subaybayan sila. Mabuti kung mahuli mo sila, ngunit natatakot ako na hindi ka magiging kapareha ni Glade. Kapantay mo siya sa mga tuntunin ng lakas, sabi ni Terence. Ayos lang. Kung ako lang mag-isa, i-scout ko muna ang kinaroroonan nila. Aaksyonan ko kung may sapat na lakas ako. Sabi ni Sian. Sige, iiwan ko ito sa iyo. Sabi ni Terence. Sa ngayon, maaari na lamang silang maghintay ng higit pang balita, at ito ay naging anino sa magandang kalooban ni Terence. Ang iba naman, ay hindi na nang ahas na ilabas ang selebrasyon matapos makita ang nakakatakot na ekspresyon ni Terence. Lalong nakaramdam ng guilt si Quentin, lahat ito ay dulot ng kanyang nakatagong bahay na si Hale. Sa isang sira-sirang national highway, isang hindi mahalata na lumang Mitsubishi Pajero na off-road na sasakyan ang napakabilis ng takbo. Kahit na ang kotse ay hindi kapansin-pansin at napakaluma, ito ay hindi pangkaraniwang mabilis. Sa madaling salita, ang driver ng kotse ay isang mahusay na magkakarera. At isa talaga siyang one-armed na lalaki. Tama, ang lalaking ito na may isang armadong lalaki ay si Irving. Siya ay isang mahusay na driver, at kahit na mawala ng braso ay hindi nakakaapekto sa kanyang kasanayan sa pagmamaneho. May 3 tao sa kotse Glade, Elder Milo, at ang walang malay na si Lorilyn. Irving, sigurado ka bang magagawa mo ito? Ito na ang ating tagong bahay na huling pagkakataon ni Hale na buhayin. Nag-aalalang sabi ni Glade. Tatay, huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan na ako sa elder ng Sky Elixir Sect na si Harry. Sinabi niya na bago simula ng Young Master ng Sky Elixir Sect ang kanyang makalangit na Silkworm Transformation, makakahanap siya ng ilang mga batang babae upang maging sisidlan ng kanyang cultivation, at sumisipsip ng lahat ng lakas ng yin para gawing sarili niyang totoong chi. Sinabi ni Irving nang may katiyakan, si Lorilyn ay may magandang cultivation vessel body. Pagdating ng panahon para sa Sky Silkworm Transformation, tiyak na magbibigay ito sa amin ng malaking benepisyo. Hindi magiging problema para sa iyo na sumali sa Sky Elixir Sect. Magkakaroon tayo ng 1 Sky Elixir Sect at isang Dark Palace. Kapag muling itinayo natin ang Hidden House Hale, tingnan natin si Terence kung dahan-dahan pa rin tayo. Oh, iyan lang ang paraan. Tumango si Glade at bumantong hininga, natatakot akong matapos ito sa panig ng iyong lolo.
Kung tapos na, tapos na. Kasalanan ng matandang iyon ang hindi pagiging matalino para guluhin ang sarili ni Terence. Hindi niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan niya. Kung handa siyang ibigay si Lorilyn para suhulan ng Sky Elixir Sect, matagal nang patay si Terence. Naiinis na sabi ni Irving. 2,997. Sigh, in the end, he's my father and your grandfather. Kung aalis lang tayo ng ganito at hindi natin siya papansinin, medyo masama ang pakiramdam ko. Mahina ang loob ni Glade. Dad, bakit hindi mo iniisip kung paano kanya tretuhin sa lahat ng mga taon na ito? At paano mo ako pinakitunguhan? Kahit na si Quentin iyon, paano niya siya pinakitunguhan? May pagmamahal ba siya sa kanyang mga mata? Pinili kanyang maging young master dahil ikaw ang kanyang papay. Wala kang sariling opinyon, ngunit kaya pa rin niyang kontra Linford ang Hidden House, si Hale, at tinulungan niya akong itaas si Hale. Sa kabilang banda, dahil lang sa galit niya kay Terence, palagi niyang ginagawang mahirap ang mga bagay para sa kanya. Nagpout si Irving at sinabing, kung gusto nating harapin si Terence, kailangan nating malaman kung paano pumatay gamit ang hiram na kutsilyo. Ngayong nasa harap na natin ang pagkakataon, magiging tanga tayo kung hindi natin ito aagawin. Alam ko na kahit sabihin ko sa lolo mo, hindi siya maniniwala sa akin. Baka patuloyin niya ako dito. Alam ni Glade ang personalidad ng kanyang ama kung sasabihin niya sa kanya na maaaring gumaling si Terence at bumalik para mag-higanti, maniniwala ba siya sa kanya? Kung hindi bumalik si Irving para bisitahin ang kanyang pamilya at nabalitaan na narito si Terence para manggulo sa sandaling makita niya si Glade, tumakas na sana siya kasama si Glade at si Kuya Milo dahil sa takot. Wala sa kanila ang nakaligtas. Tumakbo si Elder Milo kasama si Kuya B dahil mas matalino siya kaysa kay Kuya B. Alam niya kung paano namatay si Kuya B, si Terence ang pumatay sa kanya. Ayaw niyang sumunod sa yapot ni Kuya B. Ganun ba? Kaya ayaw kong ipaalam sa matandang iyon. Huwag kang masyadong malungkot, tatay, sabi ni Irving. Maraming pagkakataon para sa paghihiganti. Pagbalik natin mula sa ating pag-aaral, ito ang araw ng kamatayan ni Terence. Gaano man kalakas ang Terence na iyon, hindi siya kalaban sa isang sinaunang sekta. Hindi mo nakita kung gaano kalakas ang Elder sa harap ni Terence. Isa lamang siyang Earth class, ngunit ang matandang Pitts, isang Sky class, ay hindi man lang ng ahas na kumilos. Kung hindi dahil sa pagbabago ng Skyshon, ang pamilya ni Terence ay nawasak na. Totoo yan. Tumango si Glade. Ang nakatagong antas ay napakalakas kumpara sa normal na antas, ngunit ito ay wala sa harap ng sinaunang antas. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya, o tama, hindi ba may away sa pagitan ng Dark Palace at ng Sky Elixir Sect? Wala namang magiging problema kung padalos-dalos tayong bibisita sa makalangit na Silkworm Transformation, di ba? Haha, hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Walang-walang hanggang kaaway sa harap ng mga benepisyo. Kung ilalagay natin ang magandang pogen na ito sa harap ng makalangit na pagbabagong silkworm, anong puot ang magkakaroon? Ikinaway ni Irving ang kanyang kamay. At isa akong pangunahing disipulo ng Dark Palace. Kailangan nilang pangalagaan ang mukha ng mga sinaunang tao. Sana nga. Tumango si Glade, pero hindi ko akalain na sina Kuya Zo at pangalawang Zo ay parehong nasa panig ni Terence. Gusto nilang kunin sa amin si Lorilyn sa kritikal na sandaling ito. Sa kabutihang palad, lahat tayo ay Earth Class Masters, at nagawa nating mapasuko ang dalawang magkapatid. Kung hindi gagana ang planong ito. Sa totoo lang, noong huli kong mahuli si Carla, naramdaman ko na may mali nang dumating si Terence sa pintuan. Nagsimula akong maghinala sa pangalawang zoo, ngunit wala akong anumang ebidensya, kaya nag-iingat ako sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na silang dalawa iyon. Malamig na sambit ni Irving, kung hindi lang sa oras, pinatay ko na silang dalawa para mailabas ang galit ko. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay nasa iisang panig.
Kapag nakarating na tayo sa Sky Elixir sect, wala nang mga especially iyan ni Terence sa paligid natin, at tayo ay magiging malaya mula sa anino ni Terence. Tumango si Elder Milo at sinabi. Sa Sky Elixir sect, si Harry ay nakaupo sa silid ni Teresa sa makalangit na pagbabagong anyo. Maingat siyang ngumiti. Mula nang sabihin sa kanya ni Patriarch Charlie na kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa makalangit na pagbabago ng Kokon kahit na sa kanyang relasyon kay Charlie, sinisikap ni Harry na pasayahin sila. Masasabi niya na kung gusto niyang magsalita dito, hindi sapat ang pag-asa lamang sa Patriarch na si Charlie. Ang makalangit na Silkworm Organization ay maaaring magbigay sa kanya ng mukha, ngunit hindi nila siya bigyan ng mukha. Harry, anong problema? Masasabi ni Teresa na si Harry ay isang pabago-bagong pag-iisip, ngunit gaano siya katalino. Nakaupo siya sa posisyon ng Young Sect Master na may pagkakakilanlan ng makalangit na Silkworm Transformation, kaya hindi na niya maipakita ang kanyang emosyon sa kanyang mukha. Young Sect Master Miller, narinig ko na ang mental cultivation method na iyong nililinang ay nangangailangan ng mga batang babae na may mahusay na pangangatawan upang maging cultivation vessel mo. Naunang kumilos si Harry at nagulat sa ibang pagkakataon dahil pakiramdam niya ay may 70% siyang pagkakataon na magtagumpay. Oh! Kanino mo narinig yan? Walang ekspresyong tanong ni Teresa. Sa sekta na ito, alam ng lahat ng matatanda na may ilang katayuan na ang iyong dating kasambahay, namatay si Miller, ay isang magandang cultivation furnace, tama ba? Maingat na sabi ni Harry. Oh, paano kung ako? Tumango si Teresa. Para sa kapakanan ng plano ni Patriarch Charlie, talagang nagbalat kayo siya bilang isang mabisyo at mapanlinlang na Young Sect Master. Tungkol naman kay Teddy, inihayag ni Teresa sa publiko na siya ay ginamit bilang cultivation furnace at namatay. Narinig ko na ang Young Master na si Miller ay naghahanap ng mas magandang cultivation furnace para palitan si Teddy. Nagpahinga si Harry matapos makita na ang pagbabago ng makalangit na Silkworm ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng kawalang kasiyahan, sa halip kinilala ang kanyang mga salita. Tama, paano ba ang daling maghanap ng Pogen? Bakit mo ito tinatanong? Ni hindi naghanap ng Pogen si Teresa. Ang pag-angkin niya ng paghahanap ng Pogen ay isang pagtatakip lamang. Gayunpaman, hindi ba nasa Teresa ang magdesisyon kung nahanap nila ito o hindi? Hehe, Young Sect Master, mayroon akong magandang furnace sa harap mo, tingnan mo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Harry. Mukhang maganda ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Anong napakahusay na Pogen? Sabi mo isa kang Pogen. Tumigil si Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Harry ng kakaiba. Lalaki ka diba? Hindi kaya, kuya kang, ka talaga. Siyempre hindi. Napahiya si Harry sa mga salita at mabilis na nagpaliwanag, ganito, ang isang pangunahing disipulo ng Dark Palace, si Irving, ay nagdala sa iyo ng isang mahusay na Pogen para sa iyo upang linangin. Papunta na siya ngayon. Irving mula sa Dark Palace. Nainis si Teresa kay Harry dahil sa pagiging masungit, ngunit hindi niya ito maitanggi sa labas. He pretended to be happy, Di ba tinuruan ko lang siya ng leksyon? Bakit niya ako pinadalhan ng kaldero ngayon? May problema ba dito? Masisiguro kung walang magiging problema. Sabi ni Harry, umiling-iling. 2,978. Ito ay ganito, na si Terence ay walang pakialam sa mga paghihigpit ng sinaunang sekta at sinira ang nakatagong bahay na si Hale. Kababalik lang ni Irving upang bisitahin ang kanyang pamilya nang tumakas siya kasama ang kanyang ama. Gusto niyang kunin natin ang kanyang ama, si Glade, kaya ibinigay niya sa iyo ang kanyang kapatid na babae, ang anak ni Glade, bilang isang tao. Ano? Ang Hurno ay anak ni Glade, kapatid ni Irving. Handa ba silang gawin ito? Bakit parang kakaiba ito kay Teresa? Of course, she's an illegitimate daughter, kaya wala siyang nararamdaman para sa akin. Ang importante, god sister siya ni Terence, hehe, yung tipong kapatid na mahal ni Terence.
Ngumiti ng masama si Harry habang nagpapaliwanag, sa tingin nila na kung sasaktan mo ang babaeng ito, young master, mababaliw si Terence. Pero hindi sila naglakas loob na mga tuwiran sa iyo, young master. Sa ganitong paraan, malulungkot si Irving kapag nakita niyang nagdurusa si Terence. Kapareho ito ng paghihiganti niya para sa Hidden House Hale, ang nakababatang kapatid na babae ni Terence. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Teresa, naging medyo hindi natural, ngunit mabilis niya itong itinago. Since that's the case, then dalhin mo siya para tingnan. Oo. Tuwang-tuwa si Harry sa kasunduan ng makalangit na silkworm transformation. Malapit na silang dumating. Isasama ko sila sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ni Harry, nag-isip ng malalim si Teresa. Paulit-ulit na nag-iba ang mukha niya, na para bang nahihirapan siya sa pag-iisip. Sa huli, isang flash ng determinasyon ang bumalatay sa kanyang mukha at gumawa siya ng desisyon. Si Irving ay nagmaneho ng kotse patungo sa paliparan ng isang kalapit na lungsod at sumakay sa isang pribadong jet. Ito ang lihim na ari-arian ng Hidden House Hale. Ang nakarehistrong pangalan ng eroplano ay walang kinalaman sa Hidden House Hale, ngunit ito ay lihim na ginamit ng Hidden House Hale. Dumiretso ang eroplano patungo sa makalangit na Elixir Sect, na dumaong sa paliparan ng lungsod na pinakamalapit sa sekta sa lalong madaling panahon. Mayroon ng kotse na inayos ni Harry sa airport. Sa palihim na pag-aproba ng makalangit na silkworm transformation, ginamit din ni Harry ang mga mapagkukunan ng makalangit na Elixir Sect. Mabilis na dinala ng kotse sina Irving, Glade, Elder Milo, at Lorilyn sa Heavenly Elixir Sect. Sa guest room, nakita nila si Harry na naghihintay sa kanila. Elder Kang, kumusta ka na? Namiss ka ng kapatid na ito simula noong huli tayong magkita. Nakipagtulungan si Irving kay Harry upang patayin si Terence noon, ngunit sa oras na iyon, si Irving ang pinuno. Ngayon, kailangan niyang igalang si Harry bilang kanyang nakatatandang kapatid. Nasabi ko na sa young sect master ang tungkol sa iyong usapin. Hindi nag-abala si Harry na makipagpalitan ng kasiyahan sa Irving. Si Irving ay isang normal na pangunahing disipulo ng Dark Palace, habang si Harry ay isa ng elder ng Sky Elixir Sect. Malaki ang pagkakaiba ng status nilang dalawa, at natural na kinailangan ni Harry na magpahangin. Dinala mo na ba ang tao? Dala ko na. Mabilis na kinawayan ni Glade si Elder Milo, at inilagay ni Elder Second ang walang malay na si Lorilyn sa lupa sa harap ni Harry. Sok! Ang ganda niya. Siguradong magugustuhan siya ng young sect master kapag nakita siya. Tumingin si Harry sa mukha ni Lorilyn, nasiyahan. Kung siya ay isang baluktot at baluktot na tao, ang makalangit na pagbabagong silkworm ay hindi magiging interesado sa kanya kahit na siya ay isang magandang pagan. Mabuti yan, mabuti yun. Nakahinga ng maluwag si Glade, parang nagtagumpay siya. Dadalhin kita para makita ang young sect master. Alam mo na kung ano ang sasabihin, di ba? May mga bagay na masasabi mo at hindi mo masasabi. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Kung magagalit ka sa young sect master, magkakagulo kayong lahat. Sabi ni Harry. Huwag kang mag-alala, Kuya Kang. Ang iyong nakababatang kapatid na lalaki ay narito sa madilim na gabi ng palasyo, kaya alam ko ang ilang mga patakaran. Mabilis na sabi ni Irving. Tumango si Harry at inakay ang mga Hale sa silid para sa makalangit na pagbabago ng uod. Matapos matanggap ang ulat ng maliit na pitch, pumasok sila sa silid ng walang sagabal. Young Head, Irving, Glade, Miloshu, at Furnace Lorilyn mula sa Hidden House Hale andito na lahat. Ipinakilala ni Harry ang Hidden House Hale sa makalangit na silkworm transformation. Irving, hindi ko inaasahan na makikita kita muli. Tumingin si Teresa kay Irving at nagtanong. Young Master Miller, masyado kang magalang. Na-offend kita last time, kaya nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Si Irving ay walang nakitang mali dito, pagkatapos ng lahat, hindi siya nang ahas na tingnan ang makalangit na pagbabagong anyo ng uod sa Terence's Villa. Ngayon pa lang ay hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso sa mga ito.
Sa makatuwid, hindi niya napagtanto na ang dalawang makalangit na pagbabagong silkworm ay talagang hindi iisang tao. Siyempre, maliban kung ito ay isang tao mula sa Sky Elixir sect, magiging mahirap para sa mga tagalabas na mapansin ang pagkakaiba sa pagitan ng Teresa na mamatay. Oh, nakikita ko. Tumingin si Teresa kay Lorilyn na nasa lupa at nagtanong, ito ang furnace na ibinigay mo sa akin. Hindi masama. Mabilis na sumagot si Irving, maganda siyang pogen, ngunit dahil wala kaming mga tamang pamamaraan, ginagamit lang namin ang mga normal na pamamaraan para palakihin siya. Kung matuturuan mo siya, magiging isang mahusay na pogen siya. Oh, nabalitaan ko na kapatid mo siya, ang maliit na kasintahan ni Terence. Tumango si Teresa at nagtanong. Oo, ako nga. Tumango si Irving, pero huwag kang mag-alala, young sect master. Virgin pa rin siya. Siguradong hindi siya nawawala ng virginity. I can see that. You don't have to tell me. Sige, alam ko kung ano ang pinunta mo sinabi na sa akin ni Melba. Paano ito, Glade? Tama. Ikaw at si Milaucio ay maaaring manatili dito at magsanay kasama si Elder Harry. Oo. Salamat, young sect master, sa tulong mo. Tuwang-tuwa si Irving kakilala si Harry, at ang pagsunod sa kanya ay makakatulong sa kanya sa kanyang mga plano sa paghihiganti. Dagdag pa, si Harry ay kaaway din ni Terence, at maaari silang magtulungan. Nakita ni Teresa ang ekspresyon ni Irving, paanong hindi niya malalaman ang iniisip niya. Gayunpaman, ang pagsasama-sama ng lahat ng mga kaaway ni Terence ay isang maginhawang paraan para masubaybayan sila ni Teresa. Ang kawawang Irving at Glade ay hindi man lang alam ang tungkol dito. Nakalubog pa rin sila sa magandang plano na buhayin ang Hidden House Hale, nangangarap na balang araw ay gamitin ang kapangyarihan ng Sky Elixir sect para buhayin ang Hidden House Hale at patayin si Terence. Hindi nila alam na pinipigilan lang sila ni Teresa. Harry, ipahinga mo na sila. Gusto kong makausap itong furnace na mag-isa. Sumenya si Teresa na umalis si Harry. Oo. Young sect master. Mabilis na tumango si Harry at sinenyasan si Irving at ang iba pa na umalis. Ngayong nagsalita na ang makalangit na silkworm transformation, natural na may lalagay ni Harry sina Glade at Milope sa ilalim ng kanyang pakpak. Ang dalawang ito ay Earth Class Masters, pagkatapos ng lahat, at pareho silang mga attack type na Masters din sa ilang Chi Gathering Pills, maaari silang maging Sky Class. Si Harry ay nagpaplano rin para sa kanyang sarili. 2,979. Pagkaalis ni Harry kasama si Irving at ang iba pa, binuhat ni Teresa si Lorilyn sa kanyang lihim na silid. May formation na nakaset up sa kwarto, at kahit isang Sky Class Master ay hindi maririnig kung ano ang nangyayari sa loob. Pagkapasok sa secret room, iniunat ni Teresa ang kanyang kamay at 2 beses na minasahe ang katawan ni Lorilyn. Dahan-dahang nagising si Lorilyn. Pagbukas ng kanyang mga mata, si Lorilyn ay tumingin sa hindi pamilyar na kapaligiran at mga tao sa pagkalito. Hindi siya sumigaw. Sa halip, siya subconsciously lumiit. Akala ni Lorilyn ay katawa-tawa siya. Sinubukan na siyang sakta ng kanyang ama minsan, ngunit may katangahan pa rin siyang naniwala sa kanya at nakita siyang muli. Akala niya ay ligtas na siya sa campus, at sa proteksyon ni Elder Zoe, walang magagawa sa kanya ang kanyang ama na si Glade. Ngunit hindi alam ni Lorilyn na si Kuya Zoe ay na-knockout ni na Glade, Elder Milo, at Irving kaninang umaga, at na siya rin ay kinuha ng kanyang sariling ama hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas. Kaya, dahil gusto ng kabilang partido na magising siya, nangangahulugan ito na dinala siya sa isang lugar kung saan pakiramdam ng kabilang partido ay ligtas, na teritoryo ng kabilang partido. Walang silbi ang pagsigaw dito. Bagamat bata pa si Lorilyn, naiintindihan pa rin niya ang mga prinsipyong ito. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging tanga at walang muwang. Naisip niya na ang kanyang ama ang palaging magiging ama niya at hindi siya sasaktan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasaktan niya ito sa pangalawang pagkakataon. Gising ka na ba? Tinitigan ng mabuti ni Teresa ang babaeng nasa harapan niya. Cute siya, pero siya ba ang manliligaw ni Terence? Si Terence ay may tendensyang magustuhan ang lawless.
Si Kitty na iyon ay isa ring maliit na uri. At ikaw? Saan ang lugar na ito? Hindi nakita ni Lorilyn ang kanyang ama at ang iba pa. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Naguguluhang tiningnan niya ang gwapong lalaki sa kanyang harapan. Gwapo ba ako? Ngumiti si Teresa kay Lorilyn. Natigilan si Lorilyn. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ng gwapong lalaki. Natarante siya, pero tumango pa rin siya ng tapat. Medyo gwapo siya. Gusto mo ba akong maging babae? Tumango si Teresa at nagpatuloy sa pagtatanong. Ang kanyang boses ay napakainit na nagpaparamdam sa mga tao na hindi masabi na komportable. Ayoko. Umiling si Lorilyn. Bakit? Interesadong tanong ni Teresa. Dahil mayroon na akong isang taong gusto ko. Nakita ni Lorilyn na ang makalangit na pagbabagong anyo ng uod ay napaka-affable at hindi mukhang mabangis, kaya naglakas loob siyang magsalita ng katotohanan. Kung gayon papatayin ko siya. Hindi pa ba ito sapat? Walang pakialam na sabi ni Teresa. Huwag. Nagulat si Lorilyn at mabilis na umiling. I was actually lying to you. Wala akong magugustuhan. Haha, ikaw ang little girlfriend ni Terence. Iniba ni Teresa ang topic. Natigilan si Lorilyn. Hindi niya akalain na makikilala ng taong ito si Terence. Siguradong sinasadya niyang tinanong ang mga tanong na iyon. Nagbibiro lang ako, kaibigan talaga ako ni Terence. Bamantong hininga si Teresa sa kanyang puso. Mukhang magkamag-anak talaga sina Lorilyn at Terence. Ganun ba? Tumingin si Lorilyn kay Teresa na may kaunting pagbabantay na parang hindi siya naniniwala sa kanyang mga sinabi. To be honest, I'm the young sect master of the Sky Elixir sect, and you're just a cultivation vessel that your father and brother sent to me. To put it bluntly, you're my personal belonging, and I can do whatever I want with you. Dahil ang dami kong nasabi sa iyo, gusto ko talagang malaman mo na wala akong masamang intensyon sa iyo, sabi ni Teresa. Talaga. Naramdaman ni Lorilyn na parang hindi nagsisinungaling sa kanya ang kaharap niya. Then, can you let me go? Hindi, tiyak na umiling si Teresa, kung pakakawalan kita, huhulihin ka muli ng iyong ama at kapatid at iaalay ka sa iba bilang pagan ng tao. Sa panahong iyon, hindi ito magiging kasing dali ng ngayon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumango si Lorilyn. May sense ang sinabi ni Teresa. Kung siya talaga ang bargaining chip ng tatay niya for glory, siguradong mahuhuli na naman siya ng mga ito kapag bumalik siya. Then what should I do? Manatili ka sa aking tabi at maging isang alilang babae. Ituturo ko sa iyo ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang upang maging isang hurno ng tao. Hindi mo na kailangang gamitin ang iyong dating pamamaraan ng paglilinang. Sabi ni Teresa. Tapos ako. Hindi ba kailangan ko pang magtanim sa kaldero ng tao at gamitin ng iba? Natigilan si Lorilyn, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng Teresa. Paano kung ang taong ito ay si Terence? Gusto mo bang maging isang taong makakatulong sa kanya? Ngumiti si Teresa. Matapos itong marinig ni Lorilyn, nahihiyang tumango siya. Kailangan niyang aminin na isang pangungusap mula kay Teresa ang tumama sa ulo. Upang maging isang taong makakatulong kay Terence, talagang masaya si Lorilyn. Palagi niyang sinasabi sa kanya na lahat ng mga babae sa paligid ni Terence ay may kani-kanyang kakaibang ugali, at wala siyang anumang competitive advantage kailangan niyang magpakyut o manligaw sa kanila, ngunit hindi magaling si Lorilyn sa alinman sa mga bagay na iyon. Ngayong sinabi ni Teresa na bibigyan niya siya ng pagkakataong tulungan si Terence, syempre magagalaw siya. Mula ngayon, Lorilyn Miller na ang pangalan mo. Ikaw na ang magiging personal maid ko. Gayunpaman, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ako lang ang responsable mo. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Teresa. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ako magtitiwala sa aking ama o kahit kanino. Tumango si Lorilyn, pagkatapos ay medyo napahiya. Pero, ang iyong personal na kasambahay. Sabi niya. Hehe.
Ngumiti si Teresa at tumalikod. Hindi niya alam kung paano, pero 2 beses niyang pinunasan ang mukha niya. Tapos, bumagsak ang buhok niya. Lumingon siya at naging maamo at magandang babae. Ah! Yoy ikaw! Babae ka! Nanlaki ang mga mata ni Lorilyn. Kung hindi pa rin niya masabi na babae ang magandang lalaki, tiyak na may mali sa kanyang mga mata. Tama. Gayunpaman, maaari mo bang ilihim sa akin ito? Kasama si Terence. Tumango si Teresa at nagtanong. Huwag kang mag-alala ate. Sikreto ko talaga to. Matigas na tumango si Lorilyn. Para sa ilang kadahilanan, nadama niya na si Teresa ay lubos na mapagkakatiwalaan. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Hindi alam ni Teresa kung bakit niya ipinakita ang kanyang totoong mukha sa harap ni Lorilyn. Marahil siya ang munting manliligaw ni Terence, at nadama ni Teresa na mapagkakatiwalaan niya ito. Mula ngayon, sa harap ko, maaari mo na akong tawaging Young Sect Master. Sa publiko, ang pangalan ko ay Heavenly Silkworm Transformation. Huwag ibigay ang iyong sarili sa harap ng mga tagalabas, sabi ni Teresa kay Lorilyn. Tumango si Lorilyn. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan sandali, mahinang nagtanong si Lorilyn, Young Sect Master, pwede ko bang kontakin si Terence bro? Nag-alinlangan si Teresa at umiling. Hindi sa ngayon, pero sasabihin ko sa kanya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kung makikipag-ugnayan ka sa kanya, maghahinala ang iyong ama at kapatid at mag-iisip ng iba pang paraan para harapin si Terence. Hindi yun ang gusto mong makita, di ba? 3,000. Okay, alam ko. Masunaring tumango si Lorilyn, pagkatapos ay kailangan mong sabihin kay Terence bro, Young Master, siya. Mag-aalala siya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ipasa ang mensahe. Sabi ni Teresa. Nakahinga ng maluwag si Lorilyn. Pagkatapos ayusin ang isang lugar para makapagpahinga si Lorilyn, nag-isip ng malalim si Teresa. Sa pagdating ni Glade sa Sky Elixir Sect, kumalat din ang balita tungkol sa pagpasok ni Terence sa Sky Class Early Phase at pagyurak sa Hidden House Hale. Nagulat si Teresa, ayos lang si Terence. At nakalusot siya sa unang bahagi ng Sky Class. Nakita ng sariling mga mata ni Teresa kung gaano kalubha ang mga pinsala ni Terence, maaaring peke lang ito ni Terence. Hindi maisip ni Teresa kung paano nagawang pagalingin ni Terence ang kanyang sarili nang nawasak ang kanyang meridian at energy center at hindi man lang niya magamit ang kanyang sining. Gayunpaman, kahit hindi mo ari ni Teresa, gumaan ang loob niya. Tama, paanong madaling mahulog ang lalaking inaalala niya. Hindi mahalaga kung siya ay nakabawi o kung ito ay isang pagbabalat kayo lamang, naisip ni Teresa na napakalakas ni Terence. Isang solo practitioner na sumisira sa isang nakatagong bahay, anong klaseng kakayahan iyon? Kahit na ito ay isang madaling gawain para sa isang sinaunang sekta, ito ay isang sekta. Paano ito magiging katulad ng isang solo cultivator? Tungkol naman sa balita ni Lorilyn, hindi binalak ni Teresa na tawagan si Terence para sabihin sa kanya. Anong pagkakakilanlan ang dapat niyang gamitin para tawagan si Terence? Paano niya ito ipapaliwanag? Paano kung hilingin sa kanya ni Terence na ibalik siya? Mabuti para kay Teresa na ibigay ito sa kanya, ngunit ano ang iisipin ni Patriarch Charlie? Kung hindi niya ito ibibigay sa kanya, hindi magiging masaya si Terence, at gayon din si Teresa. Kaya, nagpasya si Teresa na ipalaganap ang balita na ang Young Master ng Sky Elixir Sect, ang Sky Silkworm Transformation, ay nakahanap ng isang mahusay na furnace, ngunit dahil wala siyang mahusay na katumbas na sining ng practitioner, nagpasya siyang hayaan ang furnace na ito na magtanim muli at gamitin ito makalipas ang 2 taon. Nagkaroon na ng saysay ang lahat ngayon, at hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa anumang mangyayari kay Lorilyn sa loob ng susunod na 2 taon. Siyempre, hindi natakot si Teresa na si Lorilyn ay maagaw at magamit ng iba sa susunod na 2 taon. Kahit si Patriarch Charlie ay hindi magawa. Kung tutusin, kinailangan ni Teresa na panatilihin ang kanyang malaswang pagkakakilanlan sa harap ng mga tagalabas, kaya imposibleng ibigay niya sa iba ang nasa kanyang bag.
Matapos isipin ang hinaharap ni Lorilyn, nakahinga ng maluwag si Teresa. Ang ama at anak ni House Hale, pati na rin si Elder Milo, ay tumira sa guest room habang si Harry ay pinuntahan ng Charlie Patriarch. Binabati ni Disciple Harry si Master. Nakita ni Harry ang mukha ng Black Earth Patriarch sa sandaling pumasok siya. Hindi niya alam kung bakit hindi masaya ang Patriarch ng Black Earth, ngunit lumuhad siya sa takot at paggalang. Harry, sino ang nagsabi sa iyo na bigyan ng hurno ng tao ang makalangit na silkworm transformation? Sino ka? Malamig na tanong ni Patriarch Charlie. Napakurap si Harry. Hindi niya akalain na nagagalit ang ninuno ng Charlie dahil dito, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawang mali. Honored Master, hindi mo ba sinabi na ako ay isang elder ng Sky Elixir Sect pagkatapos ng lahat, at na dapat akong magkaroon ng magandang relasyon sa Young Master? Iniisip ko, isang alilang babae ang pinatay niya, kaya't may nahanap akong isang pagan, may mangyaring masama sa kanya. Ang ninuno ng Charlie ay kumurap at napagtanto na siya nga ay medyo naiinip na. Hindi alam ni Harry ang dahilan sa likod nito at hindi alam na ang makalangit na silkworm transformation ay talagang isang babae, kaya naman ginawa niya ang lahat ng ito. Alam niya na hindi maaaring gumamit ng furnace si Teresa para magtanim dahil kailangan nito ng balanse ng yin at yang. Parehong may yin attributes sina Teresa at Lorilyn, kaya paano nila gagamitin ang mga ito? Ang tinatawag na pagpatay sa isang alilang babae ay isang anunsyo lamang. Naalala ni Charlie na namatay ang dalaga sa isang aksidente. Ang isang cultivation vessel ay napakalaking bagay, kung hindi mo ito pag-usapan sa akin, paano kung ang makalangit na silkworm transformation ay hindi ito gusto? Hindi ka ba nambobola sa maling tao? Ipinaliwanag ni Patriarch Charlie, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. I'm sorry, Master. I was too impatient. Next time, kung may malaking bagay, talagang pag-uusapan muna kita. Mabilis na sumagot si Harry. Oo, narinig ko na sina Glade at Milo ay parehong Earth Class Masters. Tanong ni Patriarch Charlie. Oo, Master. Mabilis na sumagot si Harry. Maghanap ng pagkakataon na subukan sila. Tanungin mo sila kung gusto nilang lumakas. Kung gagawin nila, matutulungan ko sila. Sinabi ng ninuno ng Charlie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Anong ibig mong sabihin? Binibigyan mo siya ng chi gathering pill, Master. Napakurap si Harry. Saan tayo makakahanap ng napakaraming chi amassing pills para ubusin nila? Umiling si Patriarch Charlie. I'm working with a faction to transform cultivators. Gayunpaman, hindi ko alam kung ito ay magtatagumpay o kung may anumang mga pagkukulang, kaya nagplano akong maghanap ng isang tao upang subukan ito. Nagkataon, silang dalawa ang lumapit sa akin. Kaya ganito, kapag hindi mo hahawakan ng maayos, madali kang mamatay. Tumango si Harry. Mabisyo ka talagang tao, Master. Hindi ko inaasahan na sasaktan mo ang Hidden House Hale. I'm impressed. Sige, tigilan mo na ang pambabola sa akin. Hahayaan kong sundan ka ng maliit. Kapag dumating na ang tamang panahon, ipakita mo ang iyong kakayahan sa harap ng dalawang tao mula sa angkan ng Hale. Natatakot ako na sila ang magkusa na magmakaawa sa iyo na lumakas ka. Sabi ni Patriarch Charlie. Tama na. Huwag kang mag-alala, Master. Nakapag-ayos na ako. Hindi kita pababayaan sa pagkakataong ito. Tumango si Harry at naghanda na umalis. Teka. Bago ka umalis, sabihin kay Little Peach na ipaalam sa Heavenly Silkworm Transformation na puntahan ako. Sabihin mo sa kanya na may pag-uusapan ako sa kanya. Itinuro ni Ninuno Charlie. Oo, Master. Si Harry ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Pagkaalis niya, nakakita siya ng maliit na Peach at sinabihan siya na ipaalam ang makalangit na Silkworm Transformation para makilala si Patriarch Charlie. Para sa kanyang sarili, hinanap niya ang maliit na bata upang makilala si Glade at Milo. Alam ng makalangit na Silkworm Transformation na tiyak na hahanapin siya ni Patriarch Charlie o Patriarch Albert dahil sa kaldero, kaya hindi na siya nagulat.
Dumiretso siya sa silid ni Patriarch Charlie at magalang na nagsabi, binabati ni Disciple Teresa si Tito Master Charlie. Oo, Teresa, narinig ko na binigyan ka ni Harry ng cultivation vessel. Paano mo ito haharapin? Hindi nagpatalo si Patriarch Charlie at direktang nagtanong. Marshal Uncle Charlie, plano kong ipahayag sa publiko na ang mental cultivation technique na dati nang nililinang ng cultivation vessel na ito ay hindi masyadong angkop. Plano kong hayaan siyang magtanim muli ng magandang cultivation vessel na mental cultivation technique. Pagkatapos nito, hahayaan ko siyang maging isa sa aking mga kasambahay at pansamantalang papalitan ang posisyon ng Little Peach. Sa ganitong paraan, hindi ko lang may tatago ang katotohanan na ako ay isang babae, ngunit maaari ko ring ipaisip sa lahat na hindi ko ginamit ang Pogen dahil ang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan na kanyang nililinang ay hindi angkop, sabi ni Teresa. Hindi naman masama. Tumango si Patriarch Charlie. Bagamat talagang gusto niyang ibigay ang cultivation furnace na ito sa iba pa niyang mga disipulo, sayang na ibigay ito sa Teresa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.